No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Oh! Magandang araw sa inyong lahat at syempre tayo nasa Easter season na mga kapanalig, palakpakan natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At syempre, ako pa rin po inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Canyaveral. Nag-aanyaya, kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint. Yay! 2 dekada na ang tayong palatuntunan sa telebisyon kung saan nalalaman po natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! Kasama pa rin natin ang mga mag-aral mula sa Tonsuya Elementary School at ang mga estudyante ng Yugan Elementary School. Yay! At sila po ay mga kabataan ng parokya ng San Antonio de Padua. Yes! Na ating matatagpuan sa San Siangco Street, Tonsuya, Malabon City. Woo! 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 Father Cervantes, maraming salamat po. Father Benedict John Cervantes at kay Tita Glenda at kay Tita Angie. Thank you po ha. Alam nyo, natutuwa po kami na makarating dito sa inyong napaka-historic, makasaysayang simbahan ng San Antonio de Padua. At narito mga bata para magsalita kung anong kanilang masasabi sa kanilang parokya. Unahin natin si ate. Yes, ate. Go ahead. Go. Ang aming parokya, ate, baliktad na naman, sabi ko sa iyo. Yeah. Alright. Go. Sa aming po parokya, tulong po kami naglilinis ng buong simbahan po dito. Ang mga kasamahan po, tumutulong din po sila dito. Tawag po namin dito ay Brigada Parokya. Tuwing Sabado po namin ito ginagawa. Kasi po gusto po namin ang buong simbahan ng San Antonio de Padua ay palaging malinis ang buong paligid para po mas marami pa pong mga kabataan at mga mamamayan na magsisimba po dito. Alright! Kalabakan natin si ate. Wow! Uy, si Kuya. Ano masasabi ni Kuya? Yes. Kasalukuyan po ngayong ginagawa ang parokya ng San Antonio de Padua. Sana po makatulong po ang mga magulang sa mga gastusin ng parokya. Nanawagan talaga, ano? Pero that's very good. Ate? Maraming salamat po sa mga turo ng ating mga katikista ng San Antonio de Padua. Marami po kaming natutunan tulad ng pagdarasal at paghingi ng tawad at pagbibigay ng patawad. Very good. Alam nyo ba na si San Antonio de Padua, hindi naman talaga siya taga Padua, pero tinawag siya na taga Padua. Ang Padua ay isang lugar. At nung mga panahon na walang makinig sa kanya, alam niyong ginawa niya, nagsermon siya sa mga isda. Oo, sabi niya, kung walang makikinig, magsisermon ako sa mga isda. At yung mga isda natipon sa kanyang harapan at blub, 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 para nakikinig yung mga isda sa kanya. Isa sa mga himala ni San Antonio de Padua. At siyempre, pag nakita niyo siya, hawak niya ang Niño Jesus, di ba? Dahil isa rin ito sa mga vision na nagpakita sa kanya ang Niño Jesus. Kaya mga bata, malapit si San Antonio sa mga kagaya ninyo. Sana, lalo na yung mga mag-aaral, kung nahihirapan tayo sa assignment natin, sa mga problema sa bahay, lumapit tayo, mamintuho tayo, magkaroon tayo ng debosyon kay San Antonio de Padua. Pero itong ating kwentong banal ay patron saint ng mga failed marriages. Kumbaga, kung sakaling may trouble sa inyong pag-aasawa, sa inyong samahan, sa pamilya, sa mag-asawa, ang dapat nating puntahan at hinga ng tulong at pamimintuho ay si San Gangolfus. Ano na nga yung nangyari? Ano natatandaan yung nangyari? Ha? Ikaw ate, ano natatandaan mo nangyari? Sige, kuya. Oh, ito ang microphone. Nagalit po si San Gangolfus sa kanyang asawa. Dahil? Dahil po nagtaksil po sa kanya. Sabi nino? Sabi po ng kanyang Katiwala, yung matandang katulong na matandang si Lola. Si Lola. Ano pa masasabi natin? Ano pa sa kwento ni San Gangolfus? Pero tama yung sinabi niya, no?
Kung ikaw si Margaret at narinig mo na nagsumbong si Lola, anong gagawin mo kay Lola? Magagalit ka at sabi, ayop ka, matanda ka! sorry. Nagulat ka. Baka sabunutan niya si Lola at ingudgudan mo ka dahil sa ano nga kaya ang nangyari? Nagharap silang dalawa ni Gangolfos at ni Margaret. May sinabi sa akin si Lola. Bakit? Huwag kang sagsasalita! Matagal ko nang katiwala sa bahay na ito si Lola. Bago ka pa umakyat sa aking kastilyo, siya ang nag-alaga sa akin. Huwag ka na nilo! Tumigil ka. Totoo ba o hindi? Walang katotohanan ang sinasabi mo! Tawagin mo ang matandang iyan at sasabihin ko, nagalit din. Huwag ka nang magsalita. Bukas na bukas ay magtutungo tayo sa liwasan, sa plaza. Ano ang meron sa plaza? Mga bata, natatandaan nyo yung fountain? Sa fountain, na nagdasal siya? Na anong dasal niya? Sana magkaroon din sa kanilang lugar sa Burgundy. Alam nyo, pagbalik niya, yung mga tao nang malaman na binili yung lupa na yon, bakit mo binili yan? Sayang naman, ang layo ng fountain. Alam mong ginawa niya, sa labis niyang paniniwala sa milagro at sa Diyos, inutusan niya yung kawal. Kawal, kumuha ka ng kahoy. Kumuha naman ng kahoy yung kawal. Itusok mo sa gitna nitong liwasan, nung plaza. Itinusok na ganyan yung kahoy, yung pinakapunong, malaking puno ng kahoy doon. At nandoon yun magdamag. At nung inabukasan, anong sabi? Bukas, sasama ka sa akin sa liwasan, sa plaza. So nung lumabas ng umaga pa lamang si Gangolfos kasama si Margaret, kasama si Lola at ilang pa nila mga kasama doon sa bahay Kastilyo, nagulat din ng marami dahil hugos sila. At nagtataka anong gagawin ni Gangolfos umagang-umaga patungo doon sa liwasan. Lumabas din yung kawal. Mahal na Gangolfos, ano bang paglilingkod ko? Bunutin mo ang kahoy na yan. Binunot. Anong lalabas kaya? Walang lumabas na tubig. Subalit nagdasal ng taimtim si Gangolfos. Ay, ang taas ng fountain! Nagulat ang lahat! Kahima-himala na at inikman ang tamis ng fountain ay nagkagulo ang lahat dahil lumalabas ang tubig na ganyan, bumubulwak. Nagdasal pa din siya ng taimtim. Nagtataka si Margaret, ano mangyayari? Margaret, huling tanong ko sa iyo. May katotohanan ba o wala ang sinasabi ni Lola? Walang katotohanan yan! Matapang, wala. Kung ganoon, halika. Yung mga tao umalis dahil akin na ang kamay mo. Hinawakan ang kamay ni Margaret. Anong gagawin mo? Unti-unting inilapit niya dun sa fountain at binitawan niya ang kamay, ipasok mo ang kamay mo sa fountain. Di siyempre, uminom na yung iba mga tao. Parang, makiko. Ipinasok ang kamay na, ano nangyari? Napaso. Yung kanina ay sariwang tubig na matamis, naging kumukulong tubig. Napaso ang ibig sabihin. Nagsisinungaling. Pinalayas ni Gangolfos, pinaalis niya rin yung pare, at pagkatapos ay tumira siya sa isang malayong bundok upang doon na magdasal kasama si Lola. At nakita ni Lola ang kabaitan ng puso. Ang lahat ng kayamanan ipinamudmod sa mga mahihirap, sa mga wala, sa mga nasa bilangguan, sa mga nasa pagamutan. Lahat ay nakinabang at lahat ay tinuruan niya magdasal at tumawag sa Diyos. Tanda ng fountain na naroroon na patuloy na bumubukal. Subalit isang gabi, habang nahihimbing itong si Gangolfos,
lumapit yung dalawang anino. Sino kaya yun? At nakita yung balabal na kulay at anino ng isang matangkad na lalaki. Alam ko, parati siyang mahimbing matulog. Gawin mo na. Kinuha yung kumislap sa tama ng Ngayon na. Sino? Ah! Bang! Ah! Bumagsak, nagulong ka na ganyan. Nagising si Lola. Ano yon? Sa itaas! Takbuhan ng mga ano. At pagkatapos, gumugulo na ganyan. Hawak ni Gang Golfus ang kanyang hita. Tinamaan. Ang mga tao dumarating na tumakas na tayo. Tumakas na agad yung dalawa. Yung anino ng mata ng lalaki. Tumakas na rin si Margaret. Naiwan ang kanyang balabal na pula. Lola! Dumating si Lola. Bakit na nangyari sa inyo? At nakita nilang bukas ang isang pintuan. Tumatakbo. Papalayo na si Margaret. Pero hindi nakita kung sino yung lalaki. Yun nga kaya yung kalaguyo ang nakalulungkot. Dahil sa sugat na yon, May 11, binawian ng buhay si Gang Golfus. Naglaho si Margaret, nagkasakit, namatay, inuod ang katawan, at yung pari din, ayon sa balita, ay nagkasakit din ng malubha at nakimawat, hindi na makila. Tinubuan ng maraming bulutong tubig sa katawan. Subalit, ang pinakamahalaga, si Gang Golfus ay kinalala ang kabaitan ng lahat ng nasasakupan niya sa Burgundy. At tuwing dumarating ang orasyon, ang lahat ng tao ay nagdarasal. Tuwing sumasapit ang mga panahon ng pagsisimba, ang lahat ay naiipon upang magdasal. Tanda ng alaala ni Gang Golfus at ang fountain ay patuloy hanggang sa ngayon. May 11, tanda ng pagunita ng mundo, lalo pa sa Burgundy. Feast Day ni Saint Gang Golfus. Naibigan niyo ba, mga bata? Palakpakan natin si Saint Gang. Siyempre, bago tayo tuluyang magpaalam, iniwan po namin sa inyo mga mahalagang katangahan ng ating founder, servant of God, Father Patrick Payton, CSC, to always pray. Pray like Saint Gang Golfus and pray as a family, because the family that prays together stays together. And a world that prayer is a world that peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Hey! Woo!